Hello, hello, Aris Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 27 hanggang May 3. So alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na Aris ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron ka pang malakasang one question, you can ask that at the end of our reading. So hawakan mo yan at abangan mo yung sagot sa iyong tanong. Okay? Let's begin in Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aris sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week you have. Beautiful. Siya nga pala mga Aris, maraming salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga patuloy po nagla-like, nagko-comment sa bawat upload natin. So thank you po for your kindness, for your support, at sa pagmamahal po natin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So now, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your energy, meron kang the High Priestess. This week, napakatalas po ng inyong intuition. No? Minsan yung kutob mo talagang dapat mong kapitan yan. Dahil minsan hindi mo naman kailangan ng mga talagang mapanghahawakan na sagot eh. Mararamdaman mo kung ano yung dapat mong sabihin, kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong desisyon. Your intuition is very, very powerful this week. Baka mamaya, you will have a very clear na panaginip, no? May mga meaning yan. Kung meron ka mga panaginip this week, you can interpret that and find the answer kung ano yung kahulugan at kung ano yung saysay sa'yo this week. Okay? For others, maaaring makakita ka madalas ng mga angel number o mga quotes or kanta na talagang parang tatamaan ka. So, wag mong i-ignore yung mga ganong messages kasi yan ay talaga namang mga sagot sa'yo or kaliwanagan sa'yo sa mga bagay na tinatanong mo. So, watch out for all of those messages this week. Here, tinatawag ka Aries ng iyong spirit guides din na pagkatiwalaan mo ang iyong sarili, ang iyong skills, no? You have the possibility, kaya wag na wag mong kakalimutan na pagkatiwalaan ang sarili mo sa lahat ng gagawin mo this week. Okay? So, in your core energy, meron kang the 10 of Pentacles. It's all about you having this long-term gain, no? Parang ito yung linggo kung saan masosolidify mo na kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Example, this week, alam mo na yung best career move. O kaya this week, kukunin mo na yung mga bagay na permanente. Halimbawa, permanenteng kita, kontrata, or retirement plan para sa'yo, no? Kumbaga, ito yung linggo kung saan kahit may duda ka, kahit may takot ka, meron kang lakas ng loob na asikasuhin yung mga long term mo. Halimbawa, ngayon pag-uusapan nyo na magkakapatid yung naiiwang pamana ng tatay ninyo o kaya yung lupa ngayon balak mo nang gawin na farm o kaya sa bahay gusto mo na magsimula ng tindahan, no? Meron kang pangmatagalang kaching-kaching na this week mo sisimulan. Congrats po. Okay? 10 of Pentacles, you have the Hierophant. Okay, now, kailangan daw nating pataasin ng ating knowledge, pataasin natin ng ating idea pagdating sa mga bagay na long term. Example, you are now trying na makapag-abroad, no? At iniisip mo kung ano ba yung step by step na paraan para makaabot doon. Kita ko dito yung pag-angat mo. Kita ko dito na ready kang pumasok sa sistema, pumasok sa nakasanayan or sa tradisyon nang sa ganoon makuha mo yung templadong outcome na matagal mo ring nais makuha, no? Makakaasa ka Aries na merong tutulong sa'yo para ma-accomplish mo tong bagay na to. Example, tukol sa lupa na balak mo maging farm, merong tutulong sa'yo para gabayan ka sa pag-farming. Kung ito man ay tungkol sa lupa o sa ari-arian na pinaghahati-hatian, meron kang
legal expert na tutulong sa'yo para maliwanagan kayong lahat nang sa ganun mahawakan nyo ng tama itong biyayang ito. Parang ganyan. So kung ano man po yung gagawin mo ngayon na pangmatagalan, asahan mo yung tulong mula sa ibang tao na maaaring magpaangat ng knowledge mo o magtulay sa'yo sa talagang totality ng biyayang ito. Okay? Good luck po para sa inyo. Simula na to ng pagbangon. Okay? So, Aris, ano ba tong mga bagay na gusto mong simulan na long term? Ano ba tong mga long-lasting blessing na ngayong linggo mo balak makuha? Comment down below, i-manifest na natin yan para dumating sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ace of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka doon sa bagong biyaya or sa makukuha mong kabayaran or blessing sa gagawin mo this week. Okay? Example, this week, bibigyan ka ng chance para makapag-sideline sa may bayan. O kaya, merong kamag-anak, papahiramin ka ng pera. O kaya, yung hinihintay mo na bayad mula sa isang trabaho na parang nabinbin for a very long time, kitang-kita ko dito na ibibigay na sa'yo. So, sabi ng yung spirit guides, mag-focus ka sa kung anong dapat gawin sa biyayang ito. Kailangan mapatagal mo to. Kailangan mapalago mo. Kailangan merong papatunguhan. Hindi yun dadating lang yung biyaya tapos lilipas din. Sayang naman, di ba? So kailangan matalino ka ngayon sa paghawak ng pera, sa pag-ingat sa mga opportunity, at pagkakaroon ng matalas na isip sa kung paano mo mapanghahawakan ng tama yung pagkakataon. Okay? Ace of Pentacles, the Devil card. Okay. Sabi dito, talaga namang papangunahan ka ng takot. Iisipin mo, ay, parang hindi ko ata to kaya. Baka mahirapan lang ako, sayang naman. No? So, pinapayuhan ka dito na believe in yourself. Kung ang opportunity na ito ay talaga namang nais mo at talaga namang tempting at nakakahiyang hindi kunin. No? Panahon to para huwag ka nang makinig sa mga negatibong bulong sa iyong isip at simulan mong pagkatiwalaan ng iyong sarili na kung ano man ang dulot sa akin ng blessing na ito, kayang-kaya kong panghawakan. Yan ang importante dito. Kayang-kaya mong panghawakan yung blessing na iaabot para sa'yo. Okay? So, Aris, ilapag mo na yung lucky number mo sa ating comment section. Kung yan ay 111 or number 24 or number 7, comment your lucky number so that ma-activate yung good news dito para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Hierophant. 2 beses pong lumabas si Hierophant. I don't know why. Parang sinasabihan ka dito, Aris, ng yung spirit guides to really follow the rules. Naramdaman ko dito na kailangan mo hintayin yung approval, kailangan mo hintayin yung go signal or yung proper documents para makalarga ka. Ramdam ko dito na sabi, follow the instruction, follow the process. Huwag masyadong pangunahan yung sitwasyon, huwag masyadong aligaga or huwag ka daw parang apurado. Yan, apurada. Kailangan daw malaman mo at maintindihan mo na may tamang proseso lahat ng bagay at kailangan mo yung sugsugin. Okay? Nang sa ganun makuha mo yung tamang sagot at hindi ka mahirapan. Okay? Clarify natin. Hierophant, the death card or rebirth. Sabi dito ng iyong spirit guides, your commitment will determine kung mag-e-end ba yung suffering mo sa old life mo o mag-drag on to moving forward. Sabi, your commitment about something will tell kung kaya pa bang baguhin ang buhay mo at mag-transform pa into something new. No? Example, this week, sabi mo, magko-commit na ako sa ganitong trabaho. Dito na ako magko-focus. I will prioritize this opportunity. So, kapag nakapag-decide ka na ng ganun, magka-transform na ang life mo. Mag-i-end na yung past life at papasok ka na sa new era ng buhay mo. Kaya importante ngayon, Aries, tanungin kita, ready ka bang mag-commit at pumasok sa proseso at sistema na yan ng gagawin mo? Kasi yun ang tanging paraan para mag-transform ka eh.
So, panahon to give your all, manindigan, at talaga namang pangatawanan mo itong bagay na papasukin mo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the judgment card. Alam ko na matagal mong hiniling kay God yung katuparan na ito na sana dumating na po yung pang long lasting ko, sana po dumating na yung permanente kong pera, dumating na po yung retirement ko, yung katiwasayan ng trabaho ko o ng negosyo ko. You have prayed a long, long time for this. Marami ka na rin nasubukan ng mga bagay before, pero karamihan doon parang natenga, nalusaw, walang pinatunguhan, at parang sabi mo, God, ano ba talaga yung para sa akin? Ibigay mo yung para sa akin. Dahil marami ka ng pinagdaanan, natuto ka na eh. Nakita ko dito yung pag-angat ng knowledge mo, pag-angat ng pag-intindi mo sa buhay, at pangangalaga mo sa bawat biyayang dumarating. Kaya ngayon ramdam ko dito na aalagaan mo siya eh. And bunga siya ng mga dasal mo. No? Alam mo na kapag may dumating, I need to take care of this para mapatagal ko siya ng long term sa buhay ko. Pinapayuhan ka rin, Aris, na kung meron man daw mga dapat pag-usapan pagdating sa pera, ipon, or mga pamana or family business, pag-usapan na daw para ma-realize mo na kung ano yung mga dapat ma-realize at ma-actionan nyo pare-pareho at makahanap kayo ng tamang daan or tamang suggestion or guidance na tutulong sa inyo para ma-accomplish yan. Okay? Now, hindi mo daw dapat asahan yung mga past knowledge mo kasi kailangan mo daw matuto ng bago kasi yung mga bago mo marirealize, kailangan daw dyan ng mga nakabagong paraan or bagong pag-iisip na hindi nakatali sa past mo. Okay? Judgment card, the Knight of Swords. Yes, ngayon gising na gising ka na sa mga bagay na dapat mong habulin, sa mga bagay na dapat mong paglaanan ng pera, paglaanan ng effort, paglaanan ng panahon. Kasi dati parang na-realize mo, mali yung mga hinahabol mo noon, no? Na-realize mo na those things, those people, that person na pilit kong pinaglaanan ko ng effort, time, money, at pagmamahal noon ay talaga namang sayang, no? Ilalaan ko na lamang sa tama. So ngayon, you're asking God sa mo, God, kung ano yung para sa akin, ibigay mo. At doon ko ibubuhos yung aking atensyon. I will follow you. I will let you dictate my life. Dalin mo ko sa tama. At nakita ko dito this opportunity, this really paglago or pagtubo ng blessing sa'yo, ang talagang level up na pagkakataon kung saan hindi mo siya dapat palagpasin. Kasi heto ka in the near future, ang tabayanan mo, 11 days, 11 weeks, or 11 months after watching this video, meron kang bagong yayakapin. Okay? Nakita ko dito new job or new position. For some of you, parang bagong bahay. Meron kang susubukan na bago na dati hindi mo siya nakikita, dati hindi mo siya napapansin. Pero ngayon sabi mo, why not try natin? Sabi mo, why not? Sige, subukan natin. Baka makabuti sa atin. Ngayon, you need to trust your intuition pagdating sa mga bagong bagay na ito. Alam mo sa puso mo. Alam mo kung gaano to ka-importante at kung gaano siya ka-promising. So, follow your intuition sa pagpasok mo sa bagong bagay na yan. Okay? The Page of Wands, the Five of Wands. Itong gusto mong ito, marami din na nag-aagawan para dyan. Kitang-kita ko na marami kang kakompetensya, marami kang kalaban, pero ang importante, you know your worth. You know your power. At kayang-kaya mo makipagsabayan sa kanila at abutin din yung gusto mo. No? Huwag kang papa-intimidate, huwag kang papalinlang, at huwag kang papagupo sa iyong mga takot. You have the endless possibility. You have the potential to make things happen. Kumbaga, meron kang skills na hindi mo akalaing meron ka na magagamit mo para manalo ka dito. No? Kayang-kaya mo mag-stand out, ikaw ang pipiliin, ikaw ang bukod tangi, ikaw ang chosen one sa kabila ng maraming ito. Kayang-kaya mo yan. Okay? In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Four of Swords. Alam mo, sabi dito, kulang ka sa pahinga. Kulang ka sa tulog,
Kulang ka sa, alam mo yun, yung parang sanay ka kasi na nirarattle mo ang sarili mo. Gawa, 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 kilos, kilos, kilos. Kapag nakatenga ka, iniisip mo, feeling mo ang tamad-tamad mo, no? Kapag nakaupo ka lang dyan, feeling mo napaka-unproductive mo. Kaya nasanay ka before na gawa-gawa, kilos ng kilos, hanggang sa maabot yung gusto mo. Pero you realize, itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang madalas yung pagod mo, madalas na hindi ka makapag-concentrate, feeling mo parang kinakailangan ka, tinatawag ka ng kama mo, no? That is a great, great sign for you na magpahinga muna, o kaya magbakasyon, o kaya kahit yung konting tulog sa hapon, kunin mo yan para makapagpahinga, makapag-recharge ang katawan. Kasi kitang-kita ko dito na tinatawag ka na minsan mag-pause muna tayo. Upo, pahinga, tulog, relax. Kasi kinakailangan na okay ang katawan mo para sa mga bagong laban at saka sa mga dapat mong gawin this week. No? So, pinapayuhan ka to conserve your energy and piliin mo yung mga bagay na karapat dapat paghihirapan o pagpaguran. And then yung ibang bagay, let other people do that. Kunin mo yung chance to take a rest. Okay? Four of Swords, the Tower card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, with the changes happening, especially sa mga death and rebirth, no? Yung mga transformation mo at pagpasok ng mga opportunity na hindi mo dapat palagpasin, syempre your routine changes, yung schedule mo mag-change, kaya kinakailangan dito Aris na matulog, magpahinga sa kabila ng mga pagbabago. Narinig ko rin dito na huwag mong kontrolin yung mga bagay, huwag mong pilitin, huwag mong puwersahin. Let things happen. Yun ang importante dito, Leo. Aris, I'm sorry. Let things happen. Okay? Pinapayuhan ka na huwag mong pilitin yung mga bagay-bagay. Dahil pag ginagawa mo yan, diyan ka na-frustrate, diyan ka naiinis, diyan ka na, tawag dito yung parang disappointed. Dahil lahat na lang pinipilit mong kumasya doon sa plano mo. Pinapayuhan ka, Aris, to just let it be. Let it flow, let it go. At isuko mo yung perfection na yan and let things happen for you. Okay? In your fortune, meron kang healing energy flows through you. Mystic healer. Sabi dito, kayang-kaya mong paghilumin kung ano man yung mga bagay na nakapanakit sa'yo, mga bagay na akala mo hindi mawawala sa puso mo, yung mga bubog, yung mga nakatarak dyan na parang feeling mo forever ba tong pain na ito? Pero sabi, you can rebirth. You can heal all of your pain, sorrow, and suffering. Kayang-kaya mo mag-move on at parati mo daw piliin na mag-move on. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Swords. Napakaganda nito. Sinasabihan ka na this week, makakalaya ka na sa isang bagay o sitwasyon na akala mo forever kang nakakulong dyan. You have the High Priestess telling you, mahanap mo yung tamang paraan para makawala ka na sa isang sitwasyon na for a very long time kumulong sa'yo. No? So kung iniisip mo lagi, hindi ko na kaya, wala akong maisip na paraan, wala akong maisip na solusyon, lahat na ginawa ko pero parang feeling mo stuck ka, no? Now, hindi na yan. Your intuition will tell you the right thing to do para gumaan, makalaya at makita mo yung tamang solusyon sa problema. Congrats po. Eight of Swords, the Six of Pentacles. Okay. Here, sabi ng yung spirit guides, may darating talagang tao na magbibigay sa iyo ng solusyon para makawala dito. Iniisip mo walang-wala ka, kapos na kapos ka, wala kang madukot, pambili ng ganto, pambili ng ulam, pambayad sa utang, or pambayad sa mga hinuhulugan mo. Pero nakita ko dito na you will get something na magpapalaya sa iyo sa drought na ito. Para ka nasa disyerto, no? Kapos na kapos, walang magamit, walang mapaikot. Pero dito may darating eh. Either sabi ko nga baka may magbayad ng utang, o kaya pahiramin ka ng kapatid mo, o kaya makuha mo na yung bayad na matagal mo nang hinihiling, no? So asahan mo ngayon Aries yung pagdating ng pera o pagdating ng biyaya na magpapakawala sa iyo sa pinaghihirapan mo ngayon. Congrats po. Okay?
Nakita ko rin dito kung nag-iisip ka ng kapital para pang-ikot sa negosyo, it will arrive. Meron ka madudukot para supplyan yung needs na yan. Congrats po. In your divine messages, meron kang the answers you need are coming. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tanong mo, yung mga hindi ka sigurado, yung mga kalabuan mo, darating ang sagot. Sabi ko nga, hindi mo kailangan ng mapanghahawakan agad-agad. Ang kailangan mo lang yung readiness, kahandaan, at sa kalakas ng loob because you know by heart, you know by instinct kung ano yung dapat mong gawin. Okay? In your divine messages, meron kang the Sun card. Sun card's all about you enlightening your path. No? Kailangan daw dito, you are a go-getter. You know what you need to do. Hindi ka papatali kung kani-kanino. And hindi mo hahayaan na harangan ka patungkol sa pangarap mong buhay. Some of you are being advised na you always need to see the beauty of life. Wag mo agad isipin kung ano yung nega, wag mo agad isipin kung ano yung mga pangit na mangyayari, no? So, pinapayuhan ka dito to be optimistic, to believe in the magic of the Lord, to believe that everything can change just like that. Okay? Kaya sabi dito ng yung spirit guides, lumarga ka, lumaban ka, kunin mo yung mga bagay na gusto mo kasi alam niya na dyan ka talaga tunay na magiging maligaya. Okay? Sun card, you have the 10 of Wands. Okay. Sabi dito, may mga bagay na dapat mo nang bitawan na mga pabigat nang sa ganun maging masaya ka ulit. Okay? Narinig ko dito marami kang pinapasan, marami kang mga kinikim-kim or mga obligasyon na pilit mong inaako kahit na nahihirapan ka na. Pinapayuhan ka dito na i-offload mo na, ibaba mo na yung mga bagahe sa balikat mo na hindi mo na kayang bitbitin. Ipasa mo na yan sa iba para lumigaya ka ngayon. Hindi masama ang maging makasarili, Aries. Especially kung ang kapalit naman nito ay total kaligayahan mo. No? So now, i-evaluate mo sa buhay mo ngayon, ano ba yung mga kabitaw-bitaw nang sa ganun maging masaya na ako ulit. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have older man, lalaki daw po na medyo may edad sa'yo. Halimbawa, tatay mo, lolo mo, o katrabahong medyo may edad na. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have tulip, great passion. Napakataas ng passion mo ngayon, ng pagmamahal mo at sigasig mo sa isang bagay. Gamitin mo yung pagkakataon para ma-accomplish yung mga gusto mong makuha. You also have caterpillar. Things will not always be this way at change is coming. Darating na daw po yung pagbabago, so asahan mo na gugulong na ito at magbabago na siya in your favor. You have chair empty, someone is leaving your life. Meron daw pong aalis sa buhay mo o maaaring ikaw ang aalis kasi alam mong toxic na, mahirap na at siya yung humaharang sa iyong opportunity. Kung talagang dapat layuan na yung taong yan, layuan mo na. Okay? Ang outcome ni Aries for April 27 to May 3, the Ace of Wands. Talagang new life, new opportunity, new beginning, isang pagkakataon na talagang once in a lifetime para sa'yo at kailangan mo siyang i-grab. No? Nakita ko rin dito this week, makakaisip ka ng tamang plano o tamang idea na tutulay sa'yo para sa mga long-lasting mong kaching-kaching. So, kapag meron ka na-imagine or naisip na plano or idea, wag mo agad i-avoid, wag mo agad itaboy. Tingnan mo mabuti kung paano siya makakatulong para sa'yo. Dahil baka dalhin ka niyan sa next level ng life mo. Okay? Some of you nakita ko kung kayo po ay naghihintay for a sign for a new job, this is your sign. New job, new house, or bagong pagkakataon or opportunity na tatahakin mo this week. Okay? Congrats po. Ace of Wands, the Queen of Cups. Yes, desire to ng puso mo. Talagang gustong-gusto mo to at wala kang pagsidla ng saya dahil dumating na siya. Pinapayuhan ka na kapag nakuha mo na yung opportunity, gawin mo yung makakaya mo para tumagal siya, no? Ingatan mo daw nang sa ganon hindi ka na mamroblema pa sa pera balang araw. Nakita ko dito na maramdaman mo na tamang choice ito kapag panatag ka sa puso mo at payapa kang gagawin siya. That is your sign that this is a good choice. Okay? Good luck po para sa inyo. So,
Dumako na tayo, Aries, sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? You have the Empress card, the Five of Swords, and then the Five of Wands. At the bottom of your deck, meron po kayong the Three of Wands. Okay? Pinapayuhan ka dito ng yung spirit guides na do not lose hope sa mga bagay na hinihintay mo. Meron kang hinihintay and you don't know kung ano na yung lagay mo sa bagay na ito. And masyado na masakit sa ulo yung paghihintay or pag-aasikaso para sa mga binubuo mo ngayon. And marami pang mga obstacle or mga gusot sa paligid na dapat asikasuhin, dapat plantsahin. You have 5-5 here telling you of angel number of change, pagbabago. No? So parang tinatawag ka ng yung spirit guides, Aries, na meron pang dapat baguhin. Meron pa tayong dapat asikasuhin bago tayo gumalaw or bago tayo mag-commit sa isang bagay. Pinapayuhan ka dito na huwag ka masyadong mabigla sa ganda ng pangako, sa ganda ng sinasabi, or sa ningning ng mga ino-offer sa'yo. Minsan, nadadala ka lamang doon sa excitement or sa tagal ng paghihintay, di ba? Pero pinaparealize sa'yo this time na meron ka pang mga dapat baguhin na sobrang nagpapasakit ng ulo mo. Narinig ko na hindi na siya dapat iwasan pa at dapat mo nang asikasuhin now. Kasi baka in the long run, kapag pinatagal mo tong mga bagay na hindi naaayos, baka lalo siyang maging komplikado soon. 'Di ba? So alam ko may inaayos ka ngayon, may hinihintay ka. Huwag kang magpapadala sa stress at huwag kang papadala sa udyok or bashing or pressure ng ibang tao. No? You have to wait for your time. Ngayon kasi parang pinoproseso pa, ginagawa pa. Kaya do not give up. Okay? Do not give up. Continue fighting for this. Continue working on this. Pero ngayon, kailangan mo labanan yung mga insecurity, takot, pressure ng ibang tao, at saka yung gulo ng paligid. Kailangan maging payapa muna yan para makapag-focus ka dito. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer for now is no. No muna sa ngayon. Kasi nga, marami pang dapat na plansyahin na magugulo sa paligid. Para pag niyakap mo totally itong bunga na ito, ay wala nang babalik na mga aberya. Di ba? So alam ko na talagang gustong-gusto mo nang makuha yan, inip na inip ka na, naghihintay ka. Pero sabi, divine timing is at play and you really need to fight more para sa bagay na para sa'yo. At huwag ka nang magbibigay buhay pa sa problema or sa pressure ng iba. Kasi nakita ko dito na minsan kayang-kaya mo namang sunggaban, kayang-kaya mong gawin, pero nai-intimidate ka sa mga ibang tao or sa challenge or sa obstacle na hindi naman dapat maging parte ng journey na ito, no? So isipin mo muna ngayon kung ano yung mga dapat mong tanggalin, ayusin, para pag balik ka dito, ask mo ulit tong question na to, baka mag-yes na ito kapag naayos mo na. Okay? So, Aries, yun po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.